Magandang araw po sa lahat ng ating manonood, lalo na po sa mga senior citizens. Ikaw ba ay nakapag-register na sa NCSC Senior Citizen Data Form? Kung saan ang tutorial kung paano ay naituro na natin sa inyo sa pamamagitan ng video na ito. Kung oo, ay mabuti po iyan. Dahil alam mo ba na ang National Commission of Senior Citizens or NCSC ay nananawagan sa lahat ng mga senior citizens, maging SSS o GSIS pensioner ka man o hindi, ay dapat nang mag-register dito. Bakit kailangan mag-register? Una, ang NCSC po ay gumagawa ng isang mas accurate na senior citizen database para sa buong bansa o tinatawag din nilang Elderly Data Management System. Dito po, basta 6 years old pataas ka, dapat mag-register ka. Kahit anong pa mang estado sa buhay o may pension ka man o wala. Basta senior citizen, dapat mag-register ka para makasama ka doon sa bagong senior citizen database ng NCSC. Pangalawa, pakitandaan lang po. Kahit hindi ito basehan kung sino ang makakakuha ng social pension na 1,000 pesos kada buwan for indigent seniors, dahil ang social pension ay nasa pamamahala pa ng DSWD, pinaiigting naman ng NCSC ngayon ang preparasyon sa pag-iimplementa ng RA 11982 kung saan magbibigay ng 10,000 pesos sa kaarawan ng mga seniors na maswerteng tutuntong lang sa 80, 85, 90 at 95 years old. Narito po sa balitang ito ng PIA, sinabi dito ni NCSC Cluster 8 Project Development Officer Angelo Pascual, narito po, said that part of their preparations for implementing the law is their heightened online registration campaign among all senior citizens in the country through their Elderly Data Management System or EDMS. Kaya po pinaiigting nila ang pag-register ng mga seniors sa NCSC Senior Data Form. Dahil anya, only those who are in the database are included as beneficiaries. O sa Tagalog, kung sino lang yung mga nasa database ang kasama bilang benepisyaryo. Kaya dapat mag-register na po kayo. Pero uulitin ko po, lahat po dapat mag-register. Pero hindi lahat ay mabibigyan ng 10,000 pesos cash gift. Kasi may kailangan muna na ikaw ay tumuntong sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Pero pangatlo, dapat kayong mag-register sa NCSC Senior Data Form dahil inilipat na rin ng DSWD ang pamamahala sa NCSC ng Program to Assistance to Older Persons or ATO program. Iba po ito sa Social Pension Program. Ang program po na ito ay hindi ayuda-based, pero pangkabuuan siyang tulong para sa ikauunlad ng mga senior citizens. Ganoon din po ang NCSC ay binuo para sa kapakanan ng mga senior citizens. Wala pong qualification kung SSS o GSIS pensioner ka man o hindi, mayaman o mahirap, basta 6 years old pataas, dapat kang mag-register sa NCSC Senior Citizen Data Form para maisama sa kanilang database mga future activities and programs na rin. Sa ngayon, ang NCSC po ay may core programs na Senior Citizens Unit for Rights Enforcement, Wellness Health Emergency Response and Benefits, Senior Citizens Action for Development and Nation Building, Risk Assessment and Security Management, Programs, Plans and Legislative Liaison, Interagency Coordination, Information Management, Info Communication Technology, dyan pumapasok yung Elderly Management System, Participation, Communication, and Education. Katulong din sila upang masiguro na maayos ang implementasyon ng social pension, centenarian benefits, support to disabled. Pero ulitin ko po again, ang social pension po sa ngayon ay nasa ilalim pa po ng pamamahala ng DSWD dahil hindi pa po ito naililipat ng tuluyan sa NCSC. Naghahanda pa sila para rito dahil malaking program po ang social pension, kaya DSWD pa ang humahawak habang bumubuo pa ng mekanismo and tools ang NCSC. Sana po malinaw. Yung mga program po na nabanggit, core programs po yan ng NCSC,
hindi po siya ayuda or cash-based lahat. Dahil mas nakatutok po ang NCSC sa pagpapaunlad ng kabuuang sektor ng mga senior citizens. Kaya po hinihikayat ang lahat ng mga senior citizens na dapat kayo ay mag-register sa NCSC Senior Citizen Data Form. Pero again, hindi siya dahilan para magkaroon kayo ng agarang ayuda o social pension o cash. Dahil ito pong mga programs na ito, katulad na lang ng social pension, lagi siyang may kalakip na qualification. Kasi po may sarili siyang batas. Example po sa social pension, indigent lang ang makakatanggap. Frail, sickly, walang income, walang support sa family, and wala ring SSS GSIS pensioner. Ang mga yan po ay nakapaloob doon sa qualification ng mismong social pension program. Pero hindi ibig sabihin na kung hindi rin kayo nakakatanggap ng social pension, hindi na kayo dapat mag-register sa NCSC Senior Citizen Data Form. Hindi po, dapat po mag-register pa rin kayo para meron kayong profile sa komisyon kung saan nakatutok sa mga senior citizens. Ganoon din na nga itong Elderly Data Management System na ito by 2025 kapag ganap ng implementasyon ng Senior Cash Gift for 80, 85, 90 at 95 years old. Ayon na rin sa NCSC Director Project Development Officer, dito po sa database na ito, dito na ibabase ang mga magiging benepisyaryo. Kaya po dapat na mag-register na kayo, maging SSS and GSIS pensioner pa po, basta senior citizen, lalo na yung mga malapit na sa 80, 85, 90 at 95 years old. Kayo rin po kung may kamag-anak po kayo na malapit na sa ganoong edad o kahit na senior citizen. Sana po naiintindihan nyo kung ano yung nais nating iparating, kung bakit mahalagang mag-register sa NCSC Senior Citizen Data Form. Muli, kailangan lahat ng seniors mag-register sa NCSC Senior Citizen Data Form para sa bagong database ng NCSC and profiling ng lahat ng mga seniors. Pero hindi siya dahilan para agad kang magkaroon ng cash aid or social pension. Bawat cash programs ay merong kalakip na qualification pa din. Sana po malinaw na sa inyo.